Tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Kanina, kabi-kabilang pasabog na ang naisawalat. Isa-isahin natin yan sa live na pagbabalita ni Marymon Reyes. Marymon, sino-sino yung mga dumalo sa pagdinig ngayong araw? Sherry, sa ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, dumating na itong kontratistang si Sara Diskaya, maging si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, and even si DPWH former Secretary Manuel Bonoan. Kasabay niyan, yung mga cited in contempt din na sila Curly Diskaya nandito, itong dating mga engineer ng DPWH na sila Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, even si Justice Secretary Crispin Remulla, present din sa pagdinig ngayong araw. Pero doon sa pagsisimula ng pagdinig, unang nang nagkaroon ng initan sa pagitan ni Blue Ribbon Chairman Senator Ping Lacson at ang pinalitan nitong senador na si Senator Marcoleta. Thank you, Sir Dennis. Kinwestiyon ni Salamat. Senator Marcoleta yung impartiality o yung integridad ng chairman na si Ping maging ng komite, kasunod nung naging panayam ni Senator Ping tungkol sa credibility ng ilang resource persons, kung sino nga ba ang mas parang nararapat na mas sa ilalim sa Witness Protection Program. Una kasi nasabi ni Senator Lacson na etong si ADE Bryce Hernandez ang mas credible kesa sa mag-asawang Diskaya. Pero sabi din naman ni Senator Ping, yung mga nasabi niya ngayon ay pawang opinion niya sa labas ng committee proceedings. Pakinggan natin ang bahagi ng palitan ng dalawang senador. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not testimony of interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga prejudicial sinasabi ko question. sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. investigating. Of this committee. Mr. Chair, Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in the Hearing is suspended. Plano pa nga ni Senator Marcoleta na mamaya sa plenary session, titingnan natin kung magiging legislative inquiry itong dinadaing ni Senator Marcoleta. Cheryl. Sa pagkakataong ito, Marymon, ay nagsalita na talaga si DPWH, dismissed DPWH District Engineer Henry Alcantara. Ito yung may pinakamalaking pasabog so far ngayong umaga dito sa committee hearing. Ano ang kanyang mga isiniwalat? Oo, Sherry, sa mga lumipas na pagdinig kasi, ang sinasabi ni Henry Alcantara, wala nga raw siyang kaalam-alam sa mga ito, lalong-lalo na sa issue ng budget insertions, yung mga proyekto raw na tila ghost o kaya naman hindi maayos ang pagkakagawa. Pero kanina, nung binasa niya yung kanyang sworn statement o salaysay, ilan sa mga una niyang idinawit na itong si dating Senador Bong Revilla at iniugnay niya si Revilla sa 300 milyong pisong budget insertion noong taong 2024, yun yung taon na tumatakbo itong si Senator Revilla sa pagka-senador for 2025. Tungkol naman sa mga dati nang idinawit ng Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, sabi ni Alcantara, nagbigay daw ng assistance kay Senator Villanueva etong sila para sa original request na multipurpose building. Pero para raw ma-accommodate yung request, kinuha na lamang daw nila yung pondo mula sa flood control funding o projects at walang kaalam-alam daw ang senador tungkol dito at dinala raw nila yung supposed commission doon sa tauhan ni Villanueva sa Bukawi. Bukod kay Villanueva, nabanggit din ni Alcantara itong si Senator Jinggoy Estrada at ipinaliwanag din ni Alcantara yung isang litrato naman ng limpak-limpak na salapi sa kanilang district office at ito raw ay umano'y kickback mula sa mga flood control project ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sabi ni Alcantara, nag-insert daw ng around 426 projects itong SICO na worth 35.024 billion pesos taong 2022 to 2025 sa Bulacan pa lang. Cheryl. Ano naman ang nasabi ng assistant ni Alcantara na si Bryce Hernandez? Cheryl, nadagdag doon sa naratibo kung paano nangyayari ito. Yung sinabi naman ni Hernandez na para raw matuloy yung sa kautusan daw ng opisina o kanyang boss nga na si Henry Alcantara,
para magkaroon ng porsyentuhan, ang ginagawa raw nila sa paglilista ng mga proyekto, tinataasan nila yung quantity, yung bilang ng materyales, maging yung presyo nito. Nasabi kanina ni Hernandez, for example daw, kung sa isang proyekto ang kailangan 100 pieces ng bakal, ang ililista raw nila ay 200 pieces para umangat yung numero. Pero ang sinabi rin ni Hernandez, bagaman ganito raw kataas yung numero o yung pera na nilalabas doon sa o nililista nila sa programa, nananatili pa rin daw na substandard yung mga proyekto lalong hawak nila sa Bulacan. Cheryl. Mhm. Klaruhin lamang natin, parang lumolobo yung presyo. Pero kanina ay para lang klaro na parang yung sinasabing design ng project kung saan nanggagaling na ahensya ay nasusunod naman. Pero pagdating sa kanila ay lumolobo yung presyo. Oo, Cheryl, kasi may design daw tapos sa opisina raw nila sa district office doon daw nagkakaroon ng pagbabago nung nililista na presyo. Kaya sinabi ni Hernandez hindi raw totoo yung kung ano man yung makikita raw sa canvassing kasi ganun pa man daw na yung nilalagay nila doon pero ang sinusunod pa rin yung original o yung safe na modelo. Kaya sinasabi niya yung mga project daw sa numero, pwedeng tumataas yung nakalagay na quantity o yung presyo o yung pera kakailanganin. Pero kasi doon na kukurutin yung 25% na commission para sa proponent and yung iba pang tatanggap ng kickback. So the rest, mauuwi na lang doon sa materyales. Pero sinabi ni Hernandez, substandard pa rin naman daw talaga yung mga proyekto dahil dito. Cheryl. At sa pagtatanong ni Senator Bam, abay hindi lamang pala flood control projects ang pinag-uusapan dito na kumi-kickback, kundi sa lahat ng proyekto. Oo, Cheryl, marami-rami ring sinabi itong sina Hernandez pati si Alcantara na ngayon parang na pinagtatagpi-tagpi na ng mga senador kasi bukod dito sa flood control projects, mga paaralan daw, mga poste sa kalsada, mga building kasama rin daw diyan at pakinggan din natin na Cheryl yung ilang palitan din ni na Alcantara sa pagdinig. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. This will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. Cheryl, doon sa mga nasabi rin kasi ni Alcantara na sumunod na dyan, pinayagan na rin ng Senado itong DOJ na dalhin si Alcantara doon nga sa departamento para sa pag-evaluate sa kanyang sworn statement o yung timbang kung sakaling masasailalim din siya sa Witness Protection Program. Cheryl. Okay, ngayon nadala na si Engineer Alcantara sa Department of Justice. Anong susunod na mangyayari? Cheryl, titignan daw muna nila ngayon yung itong sworn statement at yung nilalaman nito ng mga alegasyon or yung nililink ng mga kongresista. Kung sakali man ang sinasabi ni Justice Secretary Remulla, dito din kasi nila titignan, number one, yung possibility kung masasailalim nga sa WPP itong si Henry Alcantara. And number two, kung magkakaroon talaga ng karampatang kaso na kailangang isampa sa mga kongresista o personalidad na nasasangkot o na mga kasama sa kinanta ni Henry Alcantara. Cheryl. Mayroon pa bang ibang natalakay? And I understand ngayon naka-break pa, no? Naka-lunch break yung hearing. Tapos magpapatuloy ito mamayang hapon. Cheryl, kanina lang na-bring up yung topic ulit ng money laundering kasi napansin na at sinabi ni Senator Raffy Tulfo na base sa Anti-Money Laundering Council, etong kay Bryce Hernandez, questionable kasi lagpas 100 daw na deposits o transaction ang nangyari sa kanyang bank account na lumalabas milyong-milyong piso yung pumapasok sa kanyang account. Samantala, yung kanyang sahod lang daw sa DPWH ay around 50,000 pesos. Base rin daw sa report ng AMLAC, ang nagde-deposit daw sa kanyang bangko yung misis daw ni Hernandez, yung nanay daw ni Hernandez at yung isang ex-wife ni Hernandez. Pero sabi ni Bryce dito, wala raw siyang kaalam-alam dun sa mga naturang bank deposits. Pero yan yung ilan sa mga sinisilip ngayon ng komite, maging
yung pamamaraan na in a legal perspective daw kung paano maibabalik itong mga nakulimbat na milyon-milyong pisong pera, Cheryl. Ano yung naging reaksyon? Na itanong ba or hindi pa nila natatanong si Alcantara noong sinabi niya na yung pangalan ni Congressman Zaldico? Kasi 'di ba, lumalabas na ano yun, 6 na van na puno ng pera ang dinala sa condo unit ba ni Zaldico at nagkaroon pa ng sa isa pang subdivision, private subdivision, I think Valle Verde 6, na doon na din dinadala yung mga pera para sa kanya. Oo, Cheryl, yung pagpapaliwanag din dyan, ito si Henry Alcantara na, kwento niya nga na nakilala niya raw years back din itong si Zaldico. And tulad dito kay Ko, maging dito kay Senator Jinggoy at saka kay Senator Joel Villanueva, sinabi ni Henry, yung pagpapadala daw nila nung komisyon o kaya naman doon nung, yung kay Senator Joel, yung tulong daw, doon sa staff o tauhan nitong mga senador. Wala raw silang direct communication dito sa mga kongresista. Pero inaabangan pa natin yung ibang pagpapaliwanag nila Hernandez o kaya nila Alcantara patungkol dito kasi hinihintay din natin yung pagbalik ni Alcantara sa Blue Ribbon Committee, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Mary Mon Reyes.